As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Okay, we're back! Hello everyone! Welcome back po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. At maraming pong salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. And pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat Newsroom, and ang ating pong Facebook group, Tambayan ng mga Cocheros. So, huwag nyo kakalimutan lahat yun, guys. Paki-suportahan na lang yung ating sabi ni Takero, Munting Channel. Yan. Munting Channel, guys. Ay! Game. Diretso tayo sa topic, guys, ha? Kasi madaling araw na. It's 1 a.m. At patuloy natin tong kay Orly Gutesa. Kasi hindi lang si Ombudsman Remulla ang tinamaan nitong tawag dito ng pag-recant ni Orly Gutesa. Meron din mga iba. Syempre yung dalawa nakakulong na. Si Mike Defensor at saka si Rodante Marcoleta nakakulong na sila. So, I guess okay na 'yun. Hintayin lang natin matapos yung kaso nila. Yung plunder. At sana hindi sila mapagbigyan ng bail. Oo, sana hindi sila mapagbigyan ng bail. Ngayon, mga kababayan, isa pang tinamaan, si Buang Zon. Oo, ito si Weng Weng. Si Weng Weng, guys, si Weng Weng Buangson, tinamaan din, sabit ang lola mo. Actually, kahapon, nakita na natin to. Oo. Pinag-usapan na natin to kahapon, di ba? Nagulat nga tayong lahat nung binabasa natin yung affidavit ni Orly Gutesa. Nakita natin yung pangalan ni Rowena Guanzon, ni Buangson. Oo, nakita natin, guys Sabi, Gutesa claims Marcoleta's camp offered Guanzon's help to revise the affidavit versus Romualdez. Siya daw ay tinawagan. Basahin natin testimonya, mga kabayan. Kasi nandito yun Okay. Nandito yun. Ito. Paragraph number 22. Subalit, datapwat, bagamat. Okay, subalit, noong September 27, 2025, may isang biglaang kumontak sa akin na galing sa opisina ni Senator Marcoleta na nagsasabi na bibigyan ako ng numero ni Attorney Rowena Guanzon para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pag-aayos ng affidavit na may mga correction upang ito ay magamit na ebidensya sa pag-file ng kaso sa September 29, 2025. Pero hindi na ako nagtangkang kontakin si Attorney Guanzon para maiwasan na ang muling paggamit sa akin. Ayan na. Ayan na, guys. So, it seems, mga kababayan, potentially, dapat daw ay magiging kasama. Etong si Weng Weng na taga-edit ng script. Oo, yun ang gagawin, mga kababayan. Magiging taga-edit ng script etong si Weng Weng. Sabi. Kasi dito sa testimonya ni Orly Gutesa, tao dito, manghihingi ng tulong para sa pag-aayos ng affidavit na may mga correction. So, ibig sabihin, mga kababayan,
Yung itong kung sino man yung kumontak sa kanya, nagaling daw sa opisina ni Rodante Marcoleta, gusto na nilang gamitin yung testimonya ni Orly Gutesa para i-file nung September 29. At di nga lang nag-cooperate etong si Orly Gutesa kasi nagalit siya. Nagalit siya kay Marcoleta. At hindi na niya pinuntahan kasi nagalit siya eh. Pero what if hindi siya nagalit? Ano kaya mangyayari? Malamang tatawagan niya. 'Di ba? Siguro mga kababayan, kasi 'di ba kasama rin sa testimonya ni na pagkatapos daw ng hearing gusto raw niyang magpaalam kay Rodante Marcoleta pero hindi na raw siya pinapansin. Oo. Ayan tinangka ko pang kausapin at magpaalam kay Senator Marcoleta pero may kausap siya. At hindi na niya ako pinansin hanggang lumabas na ako ng session kasama ang security ng Senate papuntang ground floor. Oo. So malamang siguro, kaya niya gustong magpaalam, syempre, maniningil. Ganun yun. Maniningil siya. Syempre, ginawa mo yung party mo eh. Ikaw ba naman pinangakuan ka ng scholarship para sa mga anak, guys. Di ba si Marcoleta magte-take home ng 150 million? Oo. Si Marcoleta magte-take home ng 150 million eh. Kasi, asan na yun? Ba't hindi lumalabas? Bumalik. Anyway, ayaw na. Si Marcoleta, sabi niya, di ba, okay na raw siya sa 150 million. Happy na tayo daw doon, sabi niya. Happy na raw tayo doon. Yan, saan na ba? Ayun, mabalik na. Okay. Saan na yun? Yung 150 million. Yan, ito. Sabi daw ni Marcoleta. Sabi. Puyin natin yung paragraph. Nung sinasabi doon ni Marcoleta na isa pa tong si Senping balak na itigil ang investigation, di ko maintindihan kung bakit. At ang masaklap na kay Kong Saldi lang nakasentro. Alam naman natin na di niya magagawa yan ng walang utos. Sumabat si former Congressman Mike. Pare, basahin mo muna ang ginawa ni Mark dyan sa affidavit. Sagot ni Senator Marcoleta, mayroon na ba pare? Basahin mo muna at ikaw na bahala kung pwede yan, sabi ni Mike Defensor. Pare, 150 million lang, masaya na tayo, sabi ni Marcoleta. 150 million lang daw, happy na sila guys. Oo. So, ang sistema mga kababayan, 150 million natanggap ni Senate ni Rodante Marcoleta, 'di ba? Baka 150 million siya eh. Tapos si Gutesa walang na-take home. Imagine, ang sakit-sakit naman nun. 'Di ba, Orly? Nagpagamit ka kasi. O di na nangyari. Ginamit ka. Oo. Anong tawag doon? Sabi ni General Luna, parang isang lalaki na uhaw sa pag-ibig ng isang puta. Yun ang sabi ni General Luna. Ganun si si Orly Gutesa ng mga panahon na yan. Asadong-asado. Siguro nag-i-expect siya, uy, may 150 million yung Rodante Marcoleta, baka ambunan ako ng onte. Di ba? Wala eh. Walang inabot na 150 million eh. Walang inabot. Kahit 10K lang, walang 10K. Wala. Umasa siya sa pag-ibig ng isang
Umasa siya sa pag-ibig ng isang aso. Yan. Si Rodante Marcoleta. Oo. So, kaya yun. Siguro kaya nagalit din siya at nagtago siya. Sabi niya, hindi na raw siya papagamit eh. Dahil nga hindi niya nakuha yung parte niya. But again, mga babayan, puntahan natin si paragraph 22. Ayan oh. Oo. So, naghabol pa raw si Marcoleta at pinapapirmahan daw siya gamit si Rowena Guanzon. Ang problema dito, mga kababayan, tinatanggi ni Weng Weng. Tinatanggi ni Weng Weng. Sabi niya, ayan oh. Sabi niya, sinungaling ka, Gutesa. Why will I even have anything to do with a low life like you? I am not a consultant of Senator Marcoleta and I don't practice law anymore. You lying effing idiot. Oh, yun. May pa-idiot pa. Oo, harap sa salamin, bing. Harap sa salamin, bing, bing. Bagay sa iyo yung salitang yung idiot. Hindi lang idiot, kain suka pa. Kain suka pa, guys. Kasi, ito, papakinggan uli natin si, pakinggan natin si Bing Bing. Bing Bing! Ay, ba't walang audio? Kaya audio. Para sa ano? Sabi ni Gutesa, may nag-offer daw sa kanya na babae sa office daw ni Senator Marcoleta na ibigay ang number ko sa kanya kung gusto niyang tulungan ko siya sa affidavit niya. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner, na former COA commissioner, law. Ano status sa pinagsasabi nito? Nagmamakaawa ka sa ombudsman, huwag kang tuluyan ng graft and corruption eh. Oo, nagmamakaawa sa may kaso ngayon niya sa ombudsman, guys. Baka nakakalimutan nyo. May kaso siyang graft. Panahon pa ni Martires nung i-final. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Pero may kaso siyang graft. Oo. But anyway, status pinagsasabi nito. Wala ka na dun. Kaya nga former eh. Wala na yung status na yun. Hindi naman yan parang justice ng Supreme Court na kapag nag-retire ka na justice sa Supreme Court, eh kagalang-galang ka pa rin. Hindi. Oo. Wala yun. At saka it doesn't follow, mga kababayan. Hindi porke dati kang COMELEC commissioner, dati kang COA commissioner, dati kang whatever, ibig sabihin, wala kang kakayanan gumawa ng mga bagay na katulad ng sinasabi ni Orly Gutesa. It doesn't follow. Malay ba namin kung ipapagawa mo yan sa mga junior mo? Di ba? Pwede naman yun. Ikaw lang ang middleman. Malay ba natin? Oh, kain suka to eh. Itong si Weng Weng, kahit kumain ng tayo, yan gagawin niya. Makapasok lang siya sa kongreso. Makapasok, manalo lang siyang party list. Kahit kumain ng echas yan. Oh, anyway, tuloy na natin to. Practice for 25 years and you see my law practice was really focused on women's rights. May law practice ba siya? Parang di ko alam. Parang kasi, ang alam ko lang, meron siyang kasama siya sa SCRA, in fairness. Oo. Pero dahil talo siya. Dahil talo siya sa Supreme Court. Oo, talo siya sa Supreme Court, guys. Alam niyo ba siya natalo sa Supreme Court? Kwento ko sa inyo. Ang chismoso, di ba? Ikwento ko sa inyo, ha? Ba't siya natalo sa Supreme Court? Kasi, ginamit niya yung kanyang party list para makapasok sa Congress. Okay. Ang problema, no 2022, mga kababayan, hindi siya nominee. Hindi siya nominee. Hindi siya nominee nung party list niya. Or fifth yata siya, if I'm not mistaken. Or panghuli siya. Fifth nominee.
Kung nominee man siya. Usually kasi ang uupo kapag sa pag sa party list, ang uupo is the first, second and third depende kung gaano karaming seats ang napanalunan nila. Pang fifth siya. Alam niyo yung ginawa? Hindi siya humarap hindi siya yung naging mukha ng party list Oo. Nung nanalo yung party list, ang ginawa, pina-resign lahat nung nasa ibabaw niya. From number 1 to number 4, resigned. Ang naiwan na nominee, siya na lang. Siya na lang naiwan na nominee. Di circumvention yun of the party list law. Diba? Circumvention yun. Nanalo na yung party list, saka kabiglang aangat na first nominee. Circumvention yun, guys. Natalo sa Supreme Court. Illegal ang ginawa. Diba? Kung nagawa mo yun, Rowena Guanzon, para lang makapasok sa Kongreso, how much more ito, magnonotaryo ka lang para siraan si PBBM. It's not beneath you. Nagawa mo na yan noon Diba? Ni-railroad niya yung disqualification kay PBBM sa COMELEC. Kaso nga lang, dahil pa-retire na siya, hindi siya nagwagi. Oo. Binash pa niya si Commissioner Ferolino. Sa na yon, alala niyo yun, yung disqualification ni PBBM. It's not beneath you. You will do everything in your power to remove President Bongbong Marcos from office. So, hindi kami magtataka kung nagawa mo yan. Nagtataka kami bakit ang tagal lumabas. Magtataka kami bakit it took so long para lumabas yung kwento na yan. Pero hindi kami magtataka. Hindi kami magtataka. It's not beneath you. Oo. Walang hiya ka talaga. Weng-weng ka kasi. Ganun talaga pag baliw Isipin mo na lang. Maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Yun ang matindi, guys. Sinabi ni Weng-weng. May maniniwala ba kay Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Ay, gumanon. Anyari, Weng-weng. Ano nangyari doon sa salute to the Philippine Marine Corps? Dahil sa pagmamahal nyo sa bayan, lumantad si Sergeant Orly Gutesa bilang witness sa corruption ni Martin Romualdez at Saldico. The government should protect him as a vital witness. Ay, ang galing. Kaisuka ka ulit, Bing. Kaisuka ka ulit. Ha, Weng-weng? Sino maniniwala sa'yo? Ikaw nga, naniwala Naknantipak lang to si Weng-weng. Naknantipak lang to si Rowena Guanzon. Huwag na tayo maglokohan. Nung ginagawa nyo yung script niya, believe na believe. Siyempre, script nyo yan So, maniniwala kayo sa script nyo. Nung hindi pa na-expose na nagsinungaling si Orly Gutesa, sobra kayo maka-build up. Build up wagas. Build up wagas. Diba, Weng-weng? Build up wagas Tapos ngayon, wala na. Oo. Hindi na believe. Bakit? Nilaglag siya Nilaglag siya. O di, wala na. Wala nang believe. Nagkalaglagan Di ba? Na-scam si Gutesa. Sana makulong din yung baliw-bing na ganzo.
may sayad din gaya ng Inday. Alam na natin yun. Basta kasama ni Sara Duterte, may sayad talaga yung mga yan. Wala kasing Rolex, Sergeant Gutesa. Ay, siguro kapag pag nakasalubong ko sa Rockwell to, kailangan suot ko yung Rolex ko. Or baka doon ako bibili ng Rolex sa Rockwell. May doon may reseller doon sa Rockwell Oo. Sa Proscenium. Anyway. Di ba? Tapos, siguro sarap no, no? Pag nakasalubong ko si Buangson sa Rockwell, tapos igaganyan ko sa mukha niya yung Rolex. Pwede na ba kita kausapin? Naka-Rolex ako. Ayan. Di ba? Pero hindi Rolex susuot ko ngayon. Dito Rolex. Wala na agad. Di ba? I mean, anyway, ganun yata talaga pag nababaliw na eh. But anyway, so yun na nga, kain suka siya. By the way, hindi ito ang first time na kain suka si Orly Gutesa. Hindi ito ang first time. Sorry, nakain suka si Weng Weng. Hindi ito first time, guys. Alala niyo to? I'm putting my faith on Sara Duterte. Di ba? Pak. Because I see only that Sara Duterte, even with her quiet and calm demeanor. This is so BS, man. Anyway. Yan. Yan kay Sara. Di ba? Kailan to? March 29, 2026. Okay. Magbalik tanaw tayo, mga babayan. Balik tanaw. Sa dako paroon. Ano to? Bang bang. Bang bang. Former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, former Department of Finance Undersecretary Professor Shelo Magno, Attorney Barry Gutierrez lead the launching of Wag Kang Kukurap. Wag Kang Kukurap is a public movement that advocates for fighting corruption in the government and the abolition of controversial confidential funds. Yan Ayan Kasama sila Ayan November 7, 2023. Ferdinand Marcos Jr., Sara Duterte. Binabati ko siya sa confidential funds. Si Sara Duterte. Ayan related to their confidential funds for fiscal year 2022 amounting to 2.25 billion and 125 million pesos respectively. Pero mga babayan, ngayon, todo tanggol ang baliw na to sa confidential funds si Sara Duterte. Ano yun? Kain suka? Binabatikos mo nung una, ngayon kampi-kampi na? Feeling mo ba mananalo ka kahit na sumama ka sa mga Duterte? Makakamping ka, hindi ka binoto Bagay siguro iniisip ni Weng Weng na kapag nag-Duterte siya, ganun kabobo ang mga DDS para ihalal siya. Ganun daw kabobo ang mga DDS. Well, posible rin yun. Bobo naman talaga mga DDS Pero mga babayan, naman, hindi ba nakaka-insulto yan sa mga DDS? Ang tingin sa inyo dahil sumuporta lang siya kay Sara Duterte, boboto nyo siya? Yak. Alam nyo, kaya lang nanalo yung P3PWD. Alam nyo ba't nanalo yun? Kasi hindi siya yung nakaharap. Hindi siya yung mukha ng P3PWD. Kaya nanalo yun. At nung nanalo man, mga babayan, 1 seat lang ay panalo.
Isang seat lang ipinanalo niya. Kasi hindi talaga, maski makakampig, di siya sinuportahan. No joke. Kasi ang mga kakamping, meron na mga sinusuportahan niya na party list. Usually, yung mga komunista, tsaka yung akbayan. Tsaka yung mga, yun ang usually sinusuportahan ng mga kakamping, mga liberal. Yung mga yun, yung mga communist activist. But anyway, bahala sila doon. Choice naman nila yun. Walang ano yan, wag na nating ano yun. Bahala sila doon. But definitely mga kababayan, etong si Rowena Guanzon gusto niyang i-take advantage yung maling interpretasyon niya na malakas si Sara Duterte. Mali naman kasi talaga 'yun. Maliw talaga 'yun. Hindi siya sure. Nasusuportahan din siya ng mga DDS. Alam niyo kung bakit? Andiyan si Topacio eh. Andiyan si Topacio. So, hindi siya sure kung susuportahan siya ng mga DDS. Di ba, binabash na nga siya ni Topacio? Kasama sa mga ano niya yun eh. Kain suka nga daw, sila eh. Nagkakanibalay sila sa isa't isa eh. Di ba? At siguro, between her and Topacio, feeling ko mas papaniwalaan ng mga DDS si Topacio. Kaysa sa kanya. I don't even think i-endorse siya ni Sara Duterte. No joke. So, pero ngayon, dahil umiepal siya dito kay Orly Gutesa, effort lang yan para magpasikat. Effort lang yan para magpasikat. Hindi ano yan. Hindi, nagpapapansin lang yan for 2028. Tsaka syempre, nagpapalapad papel siya kay Sara Duterte. But again, it won't work. Kasi hindi naman talaga sila magkaalyado. Hindi sila magkaalyado. So, malabong suportahan siya. Sabi ni Ian Lopez, I'm a PWD, did not vote for that party list. PWDs deserve better representation. Never forget Plaza Miranda bombing that happened 55 years ago. Ayan. So, ayun. Thank you very much, Super Chata Ian. God bless, ha. Okay. So, yun, guys. Malabo yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Wala suporta makukuha yan sa mga Duterte. Hanggang nandyan si Topacio, mahirapan siya. Pero okay lang yun. At least wala papasok na DDS sa gobyerno, di ba? Magsiraan lang sila, bahala sila sa buhay nila. Okay. So mga babayan, yan na po ating unang topic, di ba? Mabilis lang. Diretso na tayo sa kasunod. Ito kay Sara Duterte naman, mga babayan. Kasi mga babayan, etong si mas lalong klarong balik tayo sa impeachment. Kasi ang tagal, 2 days walang impeachment trial, guys. Diyos ko. Nakakainis. Nung Thursday, aga ako gumising. Ay, nung Wednesday pala. Isang araw, kahapon. Aga ako gumising kasi akala ko may impeachment trial. Oo, pagbukas ko ng telepono, canceled daw. Nakakainis, guys. Nakakainis. Sabi ko, grabe naman. Huwag naman sanang ganun. Excited ako eh. Excited ako na ma-cross ito si Gina eh. Oo, si Gina Acosta. Cross na eh, di ba? Cross na si Gina Acosta. So, excited ako dyan. Excited ako dyan. Ano daw? Ipapaban daw ni Robin ng Netflix? Tanga talaga si Robin, no? Natawa ako dun pala, by the way. Daanan lang natin si Robin ng konti. Sabi ni
Sabi ni Robin. Dapat daw, tumulad, bumalik daw tayo sa panahon ni Apo Lakay kung saan ban daw ang Voltes 5. Alam niyo mga kababayan, in as much as in as much as idol ko si Apo Lakay, nag-work yun nung panahon nila. Nag-work yun nung panahon nila. Hindi na mag-work yun sa present. Kasi hindi lang Netflix ang ibaban mo. Lahat ng media. Pati internet. Anong gusto niya? Maging katulad tayo ng China? Yun ba ang gusto mo? Mag-ala China na tayo, Robin Padilla? Walang free speech? Walang free expression? Lahat monitored ng gobyerno? Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Ikaw na lang gusto mo, pabantay ka. Huwag ka mag-Netflix, huwag ka mag-internet, huwag ka mag-cartoons, di ba? Di ba? Diyos ko. Huwag ganon. Napaka-backwards mo eh. Hindi tayo China. Huwag mo tayo itulad sa China, and the Philippines will never be like China. And if the Philippines becomes like China, buti sana kung yaman ng China malilipat eh. Hindi naman eh. Yung gobyerno ang malilipat. Hindi na. Saksak nyo sa baga nyo ang CPP. Ang CCP pala. Chinese Communist Party. Bahala kayo. Saksak mo sa baga mo, Robin Padilla.